Emosyonal si Kim Chiu sa kanyang Mother's Day post kung saan taos-puso niyang inalala ang sakripisyo, pagmamahal at gabay ng kanyang ina sa buong buhay niya. Naging usap-usapan din ng Kim Paulandia ang tila pananahimik muna ni na Kim at Paulo matapos ang kanilang international at world tour projects. Pero batid daw nila na ito ay panandali ang pagpapahinga lamang habang posibleng naghahanda ang dalawa para sa susunod nilang mga pasabog. Meron na nga, di ba, pag uwi dito, Kuya Romel, Rodel, di ba? Pag uwi dito ay start naman na sila doon sa isang serye nila na kukunan mismo sa South Korea. Ang bonggi. Ayan yun kasi Oo. Mother's Day po ng linggo. So ayun nga, di ba yung ano ni Kim Chiu, naging emotional siya sa message sa nanay niya, di ba? Kahawig rin pala niya ang mother niya. Ang mother niya po ay namayapa noong 2013, brain aneurysm. Actually, diba, parang kahit naman sino, tapos nagdiriwang ng Mother's Day at wala na ang nanay nila, magiging emotional, kagaya ni Kim Chiu. Kagaya yung dalawa, di ba? Ikaw parang napapaiyak ka na, di ba? Kasi naalala mo ang mother mo. Ganun talaga. Kaya si Kim Chiu, ganun basta din ang nag-post ka pagiging ng emotional actually basta niya. nag-post ka ng picture talaga, emotional ka talaga. 'Di ba? Pero sana, di ba, yung parang nakita talaga ng bonggang-bongga nanay niya yung yung bulog ng karir ni Kim Chiu, di ba? Correct. Parang magiging proud siya. Anak ko yan, si Kim Chiu. Yung ganun, di ba? Yan lagi ang regrets natin. Para ako din minsan naiisip ko, sana napapanood ako ni Mama sa sa Marisol Academy kasi wala pa ngayon. Si di ba? Kel, sa kanya lumaki, alaga kasi mga bata, mga apo niya, sa kanya nagsilaki yan, nawala si JM, di ba? Kay mama, di ba? So yun nga, syempre. Pero ang nakakatuwa lang kay Kim Chiu kasi, kung doon ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga Kim Paulandia, nung Sabado yata, parang Mother's Day, nagkaroon sa segment nila na yung mga contestant sa segment niya, namigay lahat sila, binigyan ni Kim Chiu ng tagpa 5,000. Parang gano'n, since wala na daw siyang nanay. At least sinasabi mo kung hindi ka nagkakamali, di ba? Correct me, pero parang parang nag-chat sa akin si Kim Chiu. Basta namigay siya tagpa 5,000, kaya tuwan-tuwa yung mga contestant. Alam naman natin si very Kim generous si Chiu, Kim. oo, napaka-generous niya, kaya pwede talagang kahit nga hindi lang 5,000 kaya niyang ibigay, di Di ba? ba namigay siya ng 1 million? Sa May Cebu? nagbigay din siya ng flower, nagpasalamat si Ami Perez dahil nagbigay siya ng flowers kay Ami Perez. Kasi close And siya, for sure sa kasamahan. mga close niya na mga, for sure nagbigay din siya ng flowers sa mga nanay, katulad ng best friend niya na si Angelica Panganiban, At di saka ba? sigurado ko, siyempre emotional si Kim, di ba? Oo. Nagtitext at tumatawag si Paolo sa kanya nung Mother's Day. Sabi niya, para sabihin, huwag ka na malungkot. At for sure, bumati siya sa ina ni Paolo. Oo naman. baka sabi niya, Kim, happy Mother's Day kasi soon magiging mother ka ng mga anak natin. Di Sabi ba? Maraming fans ng Kim Chiu at Paulo Avellino ang napapaisip ngayon kung bakit tila medyo tahimik muna ang dalawa nitong mga nakaraang araw. Pero sa showbiz, minsan ang pahinga ay hindi ibig sabihin na lumalamig o nawawala. Kadalasan, senyales ito na may mas malaking bagay na pinaghahandaan. Posible ring gusto muna nilang mag-recharge after sunod-sunod na projects, travels, appearances at matinding public attention. Pareho kasing very busy sina Kim at Paulo, kaya natural lang na kailangan din nila ng breathing space para makapag-focus sa personal life, health at upcoming commitments. Sa industriya nila, importante rin ang teaming. Minsan mas epektibo ang tahimik kaysa sobrang exposed araw-araw. Marami tuloy ang naghihinala na baka may bagong project silang niluluto, maaring teleserye, pelikula, endorsement o kahit international trip na may kaugnayan sa trabaho. Hindi rin nawawala ang excitement ng fans dahil kada panahimik nila, may kasunod na pasabog. Ganyan na halos ang naging pattern ng Kim Pao, tahimik muna, tapos biglang may surprise announcement o sweet sightings na ikinakilig ng supporters. Isa pa, kapansin-pansin na mas naging careful sila ngayon sa pag-share ng personal moments. Posibleng gusto nilang protektahan ang kung anumang meron sa pagitan nila mula sa sobrang intriga at pressure ng social media. Sa totoo lang, mas nagiging appealing pa nga sila sa fans dahil hindi nila kailangang pilitin ang kilig. Kusa itong lumalabas sa simpleng gestures at natural nilang chemistry. Ang maganda rito, kahit pahinga mode, hindi nawawala ang suporta ng mga tao. Sa halip, mas tumitindi pa ang anticipation. Habang walang official confirmation kung ano talaga ang pinaghahandaan nila, isang bagay ang malinaw. Nananatiling invested ang publiko sa tambalan ni Kim at Paulo dahil ramdam ng fans na may sincerity at genuine connection sa kanilang samahan. Kaya para sa maraming supporters, ang Kim Pao pahinga muna
ay hindi pagtatapos. Baka ito pa ang calm before the next big kilig wave. Kung totoo mang nagpapahinga muna sina Kim Chiu at Paulo Avellino, habang may pinaghahandaan, magandang senyales iyon kaysa piliting maging visible palagi. Sa entertainment industry kasi, hindi biro ang pressure, lalo na kapag araw-araw bantay ang fans, social media at intriga. Kaya minsan, ang paglayo muna sa spotlight ay paraan para mas mapaghandaan nila ng maayos ang susunod nilang hakbang. Nakakatuwa rin isipin na kahit simpleng pananahimik lang nila, marami agad ang na-excite at naghihintay. Ibig sabihin, malakas talaga ang impact ng Kim Pao tandem sa publiko. Hindi na nila kailangang gumawa ng sobrang effort para pag-usapan dahil natural ng interesado ang tao sa kanila. Kapag may chemistry kasi at genuine ang samahan, kusa talagang sumusunod ang suporta. Posible ring gusto nilang i-manage ng maayos ang kanilang careers. Pareho silang nasa magandang stage ngayon bilang artists. Si Kim ay kilala sa pagiging energetic at relatable, habang si Paulo naman ay may lalim at strong screen presence. Kapag pinagsama sila sa proyekto, may kakaibang balance na gustong-gusto ng fans. Kaya kung may bago silang pinaplano, mas mabuting paghandaan iyon ng mabuti kaysa madaliin. Isa rin sa napapansin ng marami ay parang mas mature na ngayon ang approach nila sa exposure. Hindi lahat kailangang i-post o i-confirm agad. Sa panahon ngayon na halos lahat ay publicized online, minsan mas nagiging special kapag may konting privacy. Doon mas lalo silang nagiging intriguing sa fans. At kung sakaling personal goals o relasyon man ang gusto nilang pagtuunan ng pansin habang nagpapahinga, wala ring masama roon. Deserve rin naman nilang magkaroon ng tahimik na panahon pagkatapos ng sunod-sunod na commitments. Ang importante, masaya sila at maayos ang direksyon ng kanilang careers at personal lives. Sa kabuuan, positibo ang dating ng balitang ito. Hindi man sila laging visible ngayon, ramdam pa rin ang excitement ng supporters. At base sa reaksyon ng fans, mukhang handang-handa ang lahat sa kung anumang pasabog o bagong chapter ang susunod para sa Kim Pao. Sa totoo lang, nakakaintriga pero exciting pakinggan ang balitang pahinga muna sina Kim Chiu at Paulo Avellino, pero may pinaghahandaan pala. Sa showbiz kasi, kapag biglang tumatahimik ang isang sikat na tandem o celebrity pair, dalawang bagay agad ang naisip ng publiko. Maaring nagpapahinga lang talaga sila o may mas malaking proyekto at sorpresa na inililihim muna. At sa kaso ng Kim Pao, parang mas naniniwala ang marami na may bigger picture sa likod ng pananahimik nila. Napapansin kasi ng fans na nitong mga nakaraang buwan, halos sunod-sunod ang exposure nila. Projects, public appearances, travels, interviews, endorsements, at syempre ang walang katapusang usapan tungkol sa kanilang closeness. Kaya understandable kung gusto muna nilang huminga at magkaroon ng personal space. Hindi biro ang maging sentro ng atensyon araw-araw. Kahit gaano kakasaya sa trabaho mo, darating din ang punto na mapapagod ka emotionally at mentally. Ang maganda kina Kim at Paulo, hindi sila yung klase ng celebrities na kailangang laging maingay para manatiling relevant. Kahit simpleng sightings lang o maikling interaction, sapat na para pag-usapan sila ng mangtatagal ng fans at netizens. Ibig sabihin, malakas talaga ang natural appeal nila bilang tandem. Hindi pilit, hindi scripted ang dating kaya maraming kinikilig at invested sa kanila. Isa rin sa tingin kong dahilan kung bakit lalong tumitibay ang suporta ng tao sa Kim Pao ay dahil pareho silang may maturity ngayon. Si Kim, kitang-kita na mas calm at grounded na kumpara noon. Marami nang pinagdaanan sa career at personal life, kaya parang mas marunong na siyang pumili ng peace kaysa drama. Si Paulo naman ay kilala bilang pribado at seryoso pagdating sa trabaho. Kaya kapag pinagsama sila, may balance. Si Kim ang nagbibigay ng warmth at light energy, habang si Paulo naman ang may tahimik pero reassuring presence. Kaya kapag may balitang nagpapahinga sila pero may pinaghahandaan, natural lang na maraming fans ang ma-excite. Posibleng may bagong teleserye o pelikula, silang niluluto na gusto nilang mas pagtuunan ng pansin. Pwede ring international project, business venture o endorsement campaign. At syempre, hindi mawawala sa isip ng supporters ang posibilidad na baka may kinalaman din ito sa personal nilang relasyon. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal ang interes ng publiko sa kanila ay dahil hindi nila ino-overfeed ang fans ng impormasyon. May mystery pa rin. Sa panahon ngayon na halos lahat ay documented sa social media, refreshing makita iyong celebrities na may boundaries pa rin.
Mas nagiging exciting tuloy ang bawat update dahil hindi nasasayang ang curiosity ng mga tao. May mga fans ding nagsasabi na baka quiet season muna ito bago ang mas malaking pasabog. At kung susuriin, posible talaga iyon. Maraming artista ang gumagamit ng downtime para maghanda physically, emotionally, at creatively sa next project. Minsan nga, ang pananahimik ang pinaka-epektibong build-up bago ang malaking announcement. Nakakatuwa rin isipin na kahit wala silang masyadong ganap publicly ngayon, buhay na buhay pa rin ang fandom. Maraming supporters ang loyal at marunong maghintay. Hindi nawawala ang excitement dahil alam nilang kag bumalik ang Kim Pao sa spotlight, siguradong may bagong kilig at bagong abangan. At isa pa, magandang halimbawa rin ito na hindi kailangang laging visible ang isang relasyon o tambalan para mapatunayan ang halaga nito. Sa sobrang bilis ng takbo ng social media ngayon, minsan mas tumitibay pa ang connection kapag hindi laging ipinapakita sa publiko. May sense of authenticity at privacy na mas nagiging attractive sa fans. Sa kabuuan, positibo ang dating ng balitang ito para sa akin. Ang pahinga muna ay hindi nangangahulugang humihina ang Kim Pao. Sa halip, parang preparation phase ito para sa mas exciting na chapter. At based sa reactions ng fans, malinaw na handa silang suportahan sina Kim at Paolo anuman ang susunod nilang hakbang, project man, personal growth o bagong milestone sa kanilang tambalan. Marami pang pwedeng maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino dahil habang tumatahimik sila, mas lalong dumarami ang obserbasyon at haka-haka ng fans. At interestingly, imbes na mabawasan ang interes ng publiko, parang mas lalo pa silang pinag-uusapan. Isa sa pwedeng idagdag ay ang possibility na strategic din ang pahinga nila. Sa showbiz, mahalaga rin minsan ang teaming at tamang pacing. Kapag araw-araw kasing visible ang isang love team o celebrity pair, may tendency na magsawa ang audience. Pero kapag marunong silang umatras sandali at bigyan ng space ang publiko, mas tumitindi ang anticipation. Kaya posible ring intentional ang pagiging low-key nila ngayon para mas maging impactful ang pagbabalik nila. May mga fans ding naniniwala na baka naghahanda sila para sa mas mature at mas malaking proyekto. Sa ngayon kasi, parehong nasa punto sina Kim at Paolo na pwede na silang gumawa ng mas malalim at mas challenging na roles. Hindi na lang simpleng kilig ang kayang ibigay ng tandem nila. Kaya na rin nilang magdala ng emotionally heavy at realistic stories. Kaya kung may bagong serye o pelikulang paparating, posible talagang pinag-iigihan nila ito. Dagdag pa rito, kapansin-pansin na mas lumalalim ang suporta ng fans sa kanila. Hindi lang dahil sa kilig, kundi dahil sa respeto sa individuality nila. Hindi nawawala ang identity ni Kim bilang masayahin at hardworking na artista. At hindi rin natatabunan si Paolo bilang versatile at reserved actor. Imbes na magagawa ng spotlight, parang mas nagko-compliment sila. Ito siguro ang isa sa dahilan kung bakit maraming tao ang invested sa kanilang tandem. Isa pang interesting na aspeto ay kung paano nila hinahandle ang public attention. Sa panahon ngayon na halos lahat ay gustong i-live, i-vlog at i-post online, tila mas pinipili ni na Kim at Paolo ang pagiging selective sa kung ano lang ang gusto nilang ibahagi. Dahil dito, mas nagiging real ang dating nila sa fans. Hindi sila mukhang pilit na nagpapakilig para lang manatiling trending. Pwede ring idagdag na ang pananahimik nila ay maaring paraan para protektahan ang anumang meron sa pagitan nila. Kung friendship man, special na closeness, o mas malalim pang relasyon. Kapag kasi sobra ang exposure, madalas mas lumalaki ang pressure mula sa publiko. Bawat galaw napapansin, bawat kilos may meaning agad. Kaya minsan, mas healthy talaga ang may konting privacy. At syempre, hindi mawawala ang possibility na may personal goals din silang gustong tutukan. Baka may business plans, family priorities, travel commitments, o simpleng self-care na gusto nilang unahin. Maganda ring makita na kahit celebrities sila, marunong pa rin silang maglaan ng panahon para sa sarili nila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pahinga. Mas parang transition period ito para kina Kim at Paolo. Tahimik man sila ngayon, ramdam na may movement at direction pa rin. At yon ang mas lalong nagpapakapit sa interes ng fans dahil alam nilang may inaabangan pa silang susunod na kabanata sa Kim Pao story.